Nakatakdang magsampa ng panibagong kaso ang kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos laban kay Bonifacio Baro alias Totoy, ang driver na nagreklamo ng umano'y pambubugbog, ilegal na pagkulong at pagtorture matapos igiit ng kanilang abogado na pawang kasinungalingan umano ang mga paratang laban sa aktres at sa beauty queen. Si Charlotte magbabalita. Mariing itinanggi ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. ang aligasyon ni Bonifacio Baro na siyang binugbog, tinorture at ikinulong umano ng 3 araw sa isang condominium sa Makati. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, counsel ni D. at Ramos, taliwas sa pahayag ni Baro, wala umano si Michelle D. sa Metro Manila noong Enero 17, ang petsang sinasabi nitong nangyari ang insidente. Paliwanag ng abogado, maaga umanong umalis ng Maynila si D. noong Enero 17 at nagtungo sa Iloilo, kung saan mayroon na itong call time bandang alas 6:15 ng umaga sa NAIA at bumiyahe palabas ng Metro Manila alas 8 ng umaga. Bumalik lamang umano ito sa Maynila noong Enero 18. Dagdag pa ng kampo ni D. at Ramos, Enero 19 na nang humarap si Baro sa pulisya at wala ring nakitang anumang pasa o bakas ng pananakit sa kanyang katawan nang humarap ito sa media, dahilan upang questionin ang katotohanan ng kanyang mga pahayag. Na sinasabi niya nga sa allegation niya na doon siya na-injure at doon siya binugbog, sinuntok or sinipa, ay bakit po walang mga bruises or any signs of injury? And for us, this does not match. Yung kumbaga yung mga sinasabi niyang injury do not match yung dun sa allegations niya. Kaya para po sa amin, these allegations of him are entirely false and very untruthful. Kaugnay nito inamin din umano ni Baro na kumuha siya ng ampaw mula sa kwarto mismo ni Michelle D. Ayon sa abogado, 10 items ang laman nito ngunit 9 na lamang ang naibalik kaya't nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kanya ang beauty queen. Noong Enero 19, sumailalim si Baro sa inquest proceedings kaugnay ng naturang kaso. Nilinaw rin ni Attorney Garduque na hindi totoong na-dismiss ang kaso ni Baro dahil sa kakulangan ng ebidensya. Anya ang rekomendasyon lamang ng Office of the City Prosecutor ay i-file ang kaso sa pamamagitan ng regular preliminary investigation at hindi sa inquest proceedings. So kumbaga po, hindi po yung dismissal is based on merits, pero yun lang pong parang procedure na sabi po ng Office of the City Prosecutor, dalhin natin ito sa regular preliminary investigation. Dahil sa umano'y maling paratang na maaring makasira sa reputasyon ni D. at Ramos na anyay matagal na nilang iningatan at pinaghirapan bilang kapital sa kanilang karera. Nakahanda na ring magsampa ang kanilang kampo ng panibagong kaso laban kay Baro bukod pa sa qualified theft. Kaya dahil po doon ay we are reserving the right to file a criminal case for libel against Mr. Baro. And doon pong complaint affidavit or complaint sheet na isinabit niya sa NBI, pag po nabigyan kami, at nakita po namin na may mga untruthful allegations doon, we're reserving likewise our right to file a criminal case for perjury against Mr. Baro. Sa ngayon wala pa umanong natatanggap na formal na criminal complaint ang kampo ni Ramos at D. kaugnay ng mga aligasyon ni Baro. Handa naman daw ang kanilang mga kliyente na makipagtulungan sa National Bureau of Investigation sakaling makatanggap ng sabpina. Ayon pa sa abogado, 4 na taon ng personal driver si Baro ni Rian Ramos at pinayagan lamang umano ito na mag-driver para kay Michelle D. Bagay na ikinahiya pa raw ni Ramos matapos ang insidente. Nananawagan din si Attorney Garduque sa publiko na huwag dagdagan o palalain ang mga kumakalat na kwento sa social media tungkol sa laman ng ampaw dahil hindi umano ito totoo. At saka gusto ko na rin linawin yung mga lumalabas sa social media na sinasabing yung daw nandun na photo ay parang threesome nung 3. Wag naman po nating lagyan ng kulay na ganyan. In fact, may mga nababasa kami sa social media na nag-i-interpret na mga kung ano-anong bagay para sirain lamang yung kliyente namin. Hindi po totoo yun. Hindi po yun yung laman nung ampaw na sinasabing threesome nung 3. Hindi po yun totoo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.